Okay, nandito na naman ako sa araw na ito. Mayroon na naman akong mensahe na babahagi, salita ng ating Panginoon na aking pong babasahin. Ang sabi po dito sa Gawa chapter 16 verse 25, sabi po dito, na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga imno, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng malakas, ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay, nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan, at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay, sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoon Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Okay, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Tunay nga na ito pong mensaheng ito, itong talatang ito, ay ipinapakita lang po dito na sa buhay nila Apostol Pablo at si Silas, ito po ay, bago ko po ito itumpak yung pinakabuod dito, itong si Pablo at saka si Silas, nung sila po ay papunta sa Dalanginan, bahay Dalanginan, dakong Dalanginan, ay po dito, ito po ay sinundan-sundan po siya ng isang babae na bata, na ito po, ang batang ito ay nakakapanghula dahil po doon sa kapangyarihan ng masamang espiritu. Nung naglalakad po ito sila Apostol Pablo, ay sinundan-sundan ng batang ito at mayroon po siyang salita na sinasabi na ang mga taong ito ay alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila, sabi po dito, ipinapahayag nila ang mga salita ng Diyos. Nang makita ng mga Panginoon ng bata, ang sabi po dito na Apostol Pablo, nung niyamot siya, dahil po doon sa kasasalita ng bata, pinalayas po ang masamang espiritu doon po sa bata. Kaya po lumayas ang masamang espiritu sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon Hesus. Kaya nung mawalaan na po ng kapangyarihan ng batang ito, ayon po dito sa salita ng ating Panginoon na aking pong binabasa, ito po ay, itong batang ito mayroon palang humahawak sa kanya. Kaya sabi dito na makita ng mga Panginoon ng bata na wala sila ng pagkakitaan, sinunggaban nila si na Pablo at Silas. Kaya pala dito po nagsimula kung bakit po ito sila Pablo at Silas ay nabilanggo. Pero ito po ang kagandahan po dito, dahil po nung nabilanggo po ito sila Apostol Pablo at saka si Silas, ipinasok na po doon sa kalooban ng bilangguan. Ang napakaganda po dito na ginawa po nila, sabi po dito, nung sila po ay nasa bilangguan na, nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga imno, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Ibig sabihin, may mga kasama silang bilanggo doon sa kalooban ng bilangguan. Nung sila po ay nanalangin at umaawit, sabi po dito, di kaginsay-ginsay lumindol ng malakas,
anupat na yanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay, nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Huwag natin pong iisipin ang nangyari po doon sa bilangguan nung sila po ay nanalangin. Lumindol, sabi po dito, lumindol ng malakas at nabuksan ang mga pintuan at ang mga nakatanikala ng mga bilanggo. Kaya dito ko po na isip pala na napakahalaga pala talaga ang panalangin sa ating Panginoon. Napakahalaga po pala talaga ang panalangin. Kaya walang imposible sa ating Panginoon. Lahat ng bagay na idudulog natin sa ating Panginoon, ito po ay alam ko na ang Panginoon ay mayroon po lagi siyang ginagawa at may gagawin pa sa buhay ng mga tao sa mundo at sa mga mananampalataya. Kaya hindi lamang sila ay nakalaya dito, kundi nakapagligtas pa sila ng isang tao. Ang isang tao na sumampalataya pa sa ating pong Panginoon Hesus. Dito sa talatang ito, kung saan ang lugar nandoon sa bilangguan, ipinakita lang po dito sa mga kasamahan na nakabilanggo nila Apostol Pablo na walang imposible sa panalangin. Ipinakita lamang dito na ang kanilang pananalangin sa ating Panginoon, ipinakita lang po dito na mayroong ginagawa ang Panginoon sa magitan po ng panalangin. Kaya sa buhay po natin, habang tayo ay nandito pa sa mundong ito, wag po natin kakaligtaan ang panalangin. Lagi po tayo lumapit sa ating Panginoon dahil yun lang po ang ating pong magagawa. Kung tayo haharap ng mga pagsubok sa buhay, kung tayo ay humaharap ng mga problema sa buhay, ang Panginoon lang ang kailangan natin. Siya lamang ang mayroong kontrol, siya lamang ang may kapangyarihan na agapan o tulungan ang lahat ng mga may pananampalataya na lumalapit sa Kanya. Kaya sabi pa dito sa talata na tunay nga na may kalayaan. Kaya dito sa talata, nakikita naman natin na nakalaya po sila Apostol Pablo. Nakalaya. Kaya ang kalooban ng Panginoon tunay nga may nagaganap. Kapag ginusto ng Panginoon, talagang magaganap ang kalooban ng Panginoon. Kaya yun po ang napakaganda po dito. Kaya sa buhay po natin, lahat ng mga may naglilingkod sa ating Panginoon, lahat ng mga may pananampalataya sa ating Panginoon, kailangan po natin na magtiwala lang po tayo, maniwala lang po tayo sa ating Panginoon. Lahat ng dumudulog sa Kanya, lumalapit sa Kanya, at humihingi sa Kanya ng mga sa magitan ng panalangin, tunay nga na may gagawin at may ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya dito pa, sabi pa dito, ang sabi po dito ng nila Apostol Pablo, dahil nagtanong po ang bantay bilangguan, ang sabi po dito, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoon Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ibig sabihin, hindi lang siya ang maliligtas, kundi ang kanyang buong sambahayan, ayon po dito sa salita ng ating Panginoon. Kaya ito po ang pinapaabot ko sa lahat ng mga kapakinig ng salitang ito ng ating Panginoon. Kailangan lang po natin na magtiwala, maniwala ng Panginoon ay patuloy na mayroon po siyang ginagawa at patuloy po na may gagawin pa siya sa buhay ng mga tao sa mundong ito at sa kanyang mga anak. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ma, salamat. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, kabutihan sa iyong mga buhay, sa lahat ng tao na may pananampalataya. Opo, Panginoon God, kung bakit ang mga salitang ito ay nandito sa mundong ito. Para ito po ay makita at malaman ng lahat ng tao na ang iyong salita
ay mayroon pong magandang na dapat na matatanggap sa lahat ng mga tao na may pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, salamat dahil itong mga salita ay patuloy po na lumalaganap, ipinangangaral, itinuturo upang makilala kanila ng lubusan sa kanilang mga buhay, na ikaw lamang ang aming Diyos na makapangyarihan na sa langit, makapangyarihan siya sa langit at sa lupa. Panginoon, patuloy po, andalain po namin na patatagin mo ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak. Patuloy po na mag-alab ang iyong salita sa puso ng mga may pananampalataya sa inyo, Panginoon, at patuloy na mahayag ka sa buhay ng bawat isa. Panginoon, maripong salamat dahil ito ang iyong salita ang nagtuturo, nagpapaalala upang magpatuloy at manatili sa paglilingkod at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Panginoon, patuloy po ang mga salita na ito, ang sino man makakapakinig nito. Buksan mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, at ang patuloy na paggalaw at pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, upang makilala kanila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat po, Ama, sa lahat. Salamat sa katapatan, kabutihan mo sa buhay ng bawat anak mo, Panginoon, at sa lahat ng tao. Opo, Panginoon God, lahat ng tao sa mundo ay nandiyan, nananatili ang iyong pag-ibig at kahabagan. Kaya nga ang iyong masalita ay nandito sa mundong ito upang ang iyong pag-ibig at kahabagan ay matanggap nila, Panginoon. Dahil ang iyong pag-ibig sa mga tao, ito ang pag-ibig na tunay nga na walang kapahamakan na mararanasan ng mga tao may pananampalataya dahil sa iyong salita po, Panginoon God, na patuloy na pinapangaral sa panahon ngayon. Salamat po, Ama, sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen.